Sa kabila ng sinasabi ng China, mga kapatid, na sila daw ay peace-loving country at nagpapanatili ng kapayapaan, mga tol, eto, ayon dito sa balita, no, sinisimulate ng mga Chinese jets o kumbaga kunwari pinagpapraktisan na nila yung mga pag-missile strikes dito sa mga British warship o dito sa mga barkong pandigma ng UK, mga tol. No, kumbaga parang alam mo yun, pinagpapraktisan na nila kung paano titirahin, palulubugin o wawasakin, mga tol, etong mga barkong pandigma ng Britanya. Iba talaga ang peace-loving country, no? So eto, alamin natin itong report mula rito sa WION. Pag-usapan natin to at bigyan natin ng reaction video and commentary. Ito'y isa sa mga tensyon dito sa South China Sea, na kung saan bahagi din syempre ang West Philippine Sea. Dahil nga merong isang peace-loving country na nagsisiga-sigaan, mga tol, dito. Pero kapag nagsasalita sila ang pinakamabubuting nila lang sa ating daigdig. Anyway, mga kapatid, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi rito? Pwede kayong magbigay ng komentaryo, no? At huwag niyong kakalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to, mga tol. Shifting our focus now to the tensions in South China Sea, where Chinese fighter jets reportedly simulated missile strikes on a British warship in Taiwan Strait. In a Times UK report, the British Navy has revealed new details about its operations in the Taiwan Strait. So sabi rito, Chinese military carry out constructive kills on Royal Navy vessels. No? Details release of British Water Force Freedom of Navigation exercise in the highly contested South China Sea. Alam nyo kasi nagagalit ang China, no? Kahit na sino mang mga barko ang dumaan dito sa Taiwan Strait na kinikilala nga nilang teritoryo nila, mga tol, kahit na ang sinasabi nitong mga bansang to, freedom of navigation to, ito yung pinapayagan ng international law. Alam nyo naman, mga kapatid, ang international law, wala naman sariling pulis yan. Wala silang law enforcement na tagapagpatupad ng batas. Kaya nga yung batas na yun, kung titignan mo, parang hangin lang eh. Diba? Kasi depende pa rin sa mga bansa kung susunod sila o hindi. Diba? Yun ang napakahinang batas kung titignan mo. Diba? Halimbawa na lang sa isang bansa, no, merong batas. Pero bahala kayong sumunod. Kung ayaw nyo, bahala kayo sa buhay ninyo. Kung susunod kayo, di good. No, ang hirap nun, mga tol, magkakagulo-gulo nun. Ito na nga ang nangyayari. Merong international law. Halimbawa, itong freedom of navigation, pinapayagan ng kahit na sino mang barko na dumaan o maglayag sa isang katubigan na kinikilala namang international waters. Pero dahil nga merong sigang bansa na peace-loving country ang umaangkin sa lugar na yon, nagagalit kapag may mga dumadaan doon na wala daw pahintulot. So ito ang ginagawa ngayon ng China. Nagsasagawa sila, mga kapatid, ng pag-e-ensayo o sinisimulate nila, yung simulation, mga tol, kung paano nila titirahin itong mga barkong pandigma ng Britanya o ng British. And the South China Sea early this month. And according to naval officers, Chinese fighter jets staged simulated missile strikes against the British frigate as it sailed through the Taiwan Strait. Pero ito'y parang pagpapakita lang din ng puwersa ng China, no? Kasi sinisimulate nila o pinapakita nila kung paano nila titirahin itong mga barko. Diba? So, kumbaga, parang ipinapakita nila sa Britanya, eto gagawin namin sa barko ninyo kapag nagkamali kayo. Diba? Pero sinasabi nga ng Britain o nitong mga barkong to, mga kapatid, nagsasagawa lang naman kami ng freedom of navigation. Ito'y pinapayagan ng international law. Bakit galit na galit kayo? Diba? Tuloy natin. These maneuvers, known as constructive kills, involve pilots performing the steps of an attack without actually firing weapons. At the same time, the UK's aircraft carrier, HMS Prince of Wales, led a strike group through the South China Sea, where Chinese naval vessels allegedly monitored its every move. The carrier group passed near the Spratly Islands, an area heavily contested and home to Chinese-built military bases in the South China Sea.
As part of a navigation operation, a British support ship and a Norwegian frigate sailed near one of these islands. British naval officers saying the aim was to assert international passage rights in the waters claimed by Beijing. So yun nga yung sinasabi nila, ang aim nila, mga kapatid, is mapanatili yung pinapayagan naman ng international law, yung karapatan sa pagdaan. Diba? Pero wala nga nagmamatigas nga itong China Sinasabi nga nila, teritoryo nila yan, kailangan nyo magpaalam sa amin kung maglalayag kayo rito. Diba? Habang sinasabi naman ng UK, ang pinagmamatwid namin, ang ginigiit namin dito is yung karapatan ng mga barko na dumaan dito. So eto mga kapatid ang mangyayari. What if, diba, nagkainitan tong dalawang to at halimbawa nga, patamaan sila ng China. Syempre, alangan nang hindi pumalag tong warship na to Kaya nga warship barkong pandigma yan Chinese warships and aircraft closely tracked the group with radio messages in English, ordered British and Allied vessels to leave the area. Despite the close interactions, British officers reported that Chinese forces kept a safe distance. Still, So nagre-radio challenge daw sila, no? At pinapaalis sila nitong mga Chinese warship, mga kapatid. Pero gayon pa man, kahit na nagkakaroon sila ng kontakan sa bawat isa, sinasabi naman ng British warship, mga kapatid, na medyo malayo naman daw, no? Safe distance naman daw. Hindi makalapit, mga tol. Samantalang kung sa Pilipinas yan o kung sa ibang bansa yan, didikitan pa ng China yan, tapos babanggain pa nila yan. Dito mga tol, medyo malayo-layo daw. The maneuvers highlighted the sharp tensions surrounding Taiwan and the South China Sea. China, remember, regards Taiwan as an integral part of its territory and regularly conducts air and naval operations across the strait. Beijing also claims nearly all of the South China Sea, a vital route for global trade, even though an international tribunal in 2016 ruled against its claims. China has rejected that ruling. Di ba? Alam din nila, mga kapatid, kasi yung 2016 arbitral ruling na yon, hindi lang din para sa Pilipinas para sa lahat. Kasi nga, mga kapatid, ang sinasabi ng arbitral ruling na yon, pinapawalang bisa yung 9-dash line na later on ginawang 10-dash line ng China. Hindi ito tungkol doon sa sinasawag nilang delimitation, hindi yun tungkol doon at hindi yun tungkol, mga kapatid, doon din sa karapatan ng Pilipinas. Well, kasama na doon, syempre, yung karapatan ng Pilipinas. Kasi nga, kapag pinawalang bisa yung 9-dash line o yung 10-dash line, ibig sabihin, mga kapatid, totoo at tama ang Pilipinas na may karapatan tayo doon sa ating 200 nautical miles exclusive economic zone at ganun din yung ibang bansa. Diba? So yung 9-dash line at yung 10-dash line, yun yung pinawalang bisa. Kaya walang karapatan ng China na angkinin yung kabuuan ng South China Sea. Tribunal in 2016 ruled against its claims. China has rejected that ruling. The British strike group was reportedly escorted by ships from Norway and Japan. Ang kaso, malakas kasi China kaya na-reject nila yung ruling na yon, mga tol. At dahil nga malakas sila at malakas din ang impluensya nila, nagagawa nilang i-reject yung mga ganong klaseng ruling o yung ganong klaseng hatol. Diba? Kasi tulad nga ng lagi nating sinasabi, wala naman kasing international police May international law, walang international law enforcement. So sino magpapatupad ng batas? Diba? Kanya-kanya na lang kayo. Depende kung sinong malakas sa inyo, yun ang mananaig. Kung sino mahina, yun ang kawawa. Paano Pilipinas? Which positioned themselves between the Prince of Wales and Chinese vessels to prevent them from getting too close. With the British naval officer stating that the mission provided real-world challenges impossible to replicate in training exercises. The PLA's Eastern Command accused the UK of provocation after the warship sailed through the Taiwan Strait, the encounters underscoring how the waters around Taiwan and the South China Sea remain a flashpoint where each movement continues to be watched closely. Yun nga problema di ba? Paano magkakaroon, mga tol, dito ng kapayapaan? Kung halimbawa, payapa ka lang naglalayag at pinapractice mo, ine-exercise mo yung iyong karapatan bilang isang bansa dahil sabi nga sa international na batas, meron tayong karapatan maglayag. Kaso nga, merong isang bansa, mga kapatid, na agresibo masyado. Tapos, bagamat na sila yung agresibo, ang sinasabi pa nila, kayo yun ang gugulo Ba't kayo pumupunta rito? Ba't walang karapatan? Walang karapatan talaga maglayag? To stay up to speed. Alright mga kapatid, ayan na nga, nasaksihan natin mga kapatid, no? Kaya nagkakaroon ng tensyon, kaya nagkakaroon ng kaguluhan.
dahil nga sa mga ganyang klaseng pag-uugali. Do meron na ngang arbitral ruling noong 2016 pa na nagsasabing walang bisa yung 9-dash line ninyo, hindi yan marapat. Dapat hinahayaan ninyo yung ibang mga bansa na malayang makapaglayag dyan. Hinahayaan ninyo yung ibang mga bansa dahil meron tayong freedom of navigation o karapatan na maglayag dyan sa mga yan. Pero anong ginagawa ng China? Peace-loving country daw sila di ba? Pero yung mga naglalayag, tinuturing nilang banta, yung mga naglalayag, inaaway nila. Alam mo yun, yung parang may dumaan lang sa baryo ninyo, may dumaan lang sa street ninyo, gusto mo ng banatan. Tapos sasabihin mo ikaw yung tagapagpanatili ng kapayapaan. Kalukuhan din no? Anyway mga kapatid, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi rito? Comment na lamang kayo sa ibaba hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobaldi. Peace out.